Sa labas ng malawak at engranding bakuran ng angkan ng Zong, naglalakad si Luo Chen habang iniisip ang paligid. Napawika siya sa sarili. Ang bahay ng Zong ay talagang napakalaki. Hindi na nakapagtataka kung bakit ayaw akong samahan ni Keeper Wei sa paglibot. Bigla siyang napatigil nang may mapansin sa harapan. Isang tagapagsilbi ang lumapit at nagsabi, "Ji Mu." Ang pangalawang binibini ay nakatulog matapos ang mahabang paglalakbay sa karwahe. Baka maaari na lamang kayong bumalik sa ibang araw. Ngunit tumugon ang lalaki ng buong tiwala, "Ayos lang. Hihintayin ko na lang siya rito. Huwag niyo na siyang gambling. Hayaan niyo siyang magpahinga." Ang lalaki walang iba kundi si Mo Cheng, ang bunsong anak ng pamilyang Mo. Nang marinig ito ni Luo Chen, lumapit siya at hinawakan ang balikat ng lalaki. May diin niyang tinanong, "Sino ka at ano ang kailangan mo kay Zong Er?" Kalma lang ang sagot ni Mo Cheng, "Kilala mo ba si Zong Er?" "Ako si Mo Cheng, at ako ang fiancé ng inyong pangalawang binibini." Biglang natigilan si Luo Chen. Sa kanyang isipan, tanong niya, kailan nagkaroon ng fiancé si Zong Er? Napakataas ng pamantayan ng babaeng iyon. Paano niya magugustuhan ang isang lalaki na mukhang hindi pangkaraniwan? Parang nababasa ang kanyang isip, muling nagwika si Mo Cheng, "Ako talaga ang fiancé ni Zong Er." Napaisip si Luo Chen, ngayong maraming gulo sa pamilya Zong, hindi ko alam kung kaibigan o kalaban ang taong ito. Mas mabuti sigurong subukan muna natin siya. Kaya't nagsalita si Luo Chen, "Umuwi ka na. Gusto ni Sister Zhongli ang mga malalakas na tao na tulad niya. Hindi kanya magugustuhan." Ngunit malakas ang loob ni Mo Cheng. Tumugon siya, "Alam ko. At malakas din ako." Bigla niyang ipinakita ang kanyang lakas. Sa isang mabilis na galaw, pinakawalan niya ang kanyang Earth Spirit Power sa direksyon ng isang malaking bato. Nang tamaan ito, agad na nadurog ang bato sa harapan nila. Napamangha si Luo Chen at napatitig sa nagawa ni Mo Cheng. Sa isip niya, hindi ko inasahang ang batang mukhang inosente ay isang 3-star Earth Spirit Fighter. Karapat-dapat ngang tawaging King City ang Lee City. Kaka-rating ko pa lang at may natuklasan na akong ganitong kagaling na tao. Alam niyang ang elemento ng lupa ay kilala sa tibay ng depensa, at sinamahan pa ito ng Beast Fighting Soul Power Berserk. Napaisip din siya, kahit si Ye Wei, ang kinikilalang henyo ng Wuling County, ay baka mas mahina kumpara sa taong ito. Naalala niya ang kanyang sariling pagsasanay sa Spirit Beast Mountain, kung saan ginamit niya ang presyon upang patibayin ang katawan. Sa isip niya, hindi ko akalaing may mas malakas pa sa akin na hindi kailangang magpakahirap tulad ng ginawa ko. Nagsalita si Luo Chen, "Hindi masama, ngunit sayang, kulang pa." Hinamon niya si Mo Cheng, "Kung makakayanan mo ang isang suntok ko, dadalhin kita kay Zong Er. Ano sa palagay mo?" Agad namang sumagot si Mo Cheng, "Ikaw, kahit hindi ako gumamit ng aking fighting spirit para sa depensa, hindi mo ako masasaktan." Ngumisi si Luo Chen, "Tama na ang kwentuhan. Kung mapapatamba kita sa isang suntok, huwag ka nang bumalik. Ayos ba?" Sumang-ayon si Mo Cheng. Habang naghahanda si Luo Chen, pinayuhan niya si Mo Cheng, "Pinapayuhan kita na gamitin mo ang iyong fighting spirit. Hindi magaan ang aking kamao, at kung hindi mo gagamitin iyon, maaaring ikamete mo ito." Ngunit buong yabang ang sagot ni Mo Cheng, "Hindi kailangan. Gawin mo na." Lumakas ang aura ni Luo Chen, at bago pa niya bitawan ang kanyang kamao, pinalad ni Mo Cheng ang kanyang katawan ng spirit power. Bulong niya sa sarili, "Hindi ang lakas ng suntok na ito ay hindi kayang abutin ng isang 1-star Soul Master. Kailangan kong protektahan ang aking meridian." Nang dumating ang suntok, sabay sabing ni Luo Chen, "Spirit Power, gather." Tumama ang suntok, at kahit sinalo ito ni Mo Cheng ng buo, agad siyang naitulak at napatilapon. Sa matinding pag-atake ni Luo Chen, hindi nakayanan ni Mo Cheng ang bigat ng pinsala, dahilan upang mapasuka siya ng dugo, ang kanyang katawan nanginginig sa sakit at kahinaan. Nanatiling kalmado si Luo Chen, ngunit lihim siyang napabuntong hininga habang iniisip, "Buti na lang nagulat siya sa lakas ng aking suntok kaya't napilitan siyang gamitin ang kanyang spirit power para sa depensa. Kung hindi, baka mas malala pa ang nangyari sa kanya." Agad niyang napansin ang epekto ng kanilang salpukan. Ang kanyang spirit power na hindi pa ganap na nahubog ay na-absorb ng aking devouring fighting spirit. Gayunpaman, mukhang nasaktan din ako sa lakas ng sariling atake. Lumingon siya sa kanyang kamao, bahagyang nanginginig at namumula ang balat nito.
Ramdam niya ang bigat ng tama mula sa pagsabog ng lakas ni Mo Cheng. Sa halip na magalit, biglang ngumiti si Mo Cheng at sa halatang kasiyahan, malakas niyang sinabi, ang galing mo isa palaban ulit. Bago pa makasagot si Luo Chen, biglang dumating si Zhong Er. Galit ang kanyang tinig habang nagtanong, ano ang ginagawa ninyo dito? Lumapit siya kay Luo Chen, halatang nag-aalala, at agad na sinabi, Luo Chen, okay ka lang ba? Bago pa makapagsalita si Luo Chen, agad na sumingit si Mo Cheng. Sa mahinahong tono, sinabi niya, may kaunting hindi pagkakaunawaan lamang. Naglalaro lang kami, at ako ang nasugatan. Sumang-ayon si Luo Chen upang pakalmihan si Zhong Er. Sister Zhong Er, tama ang sinabi ni Kuya Mo Cheng. May kaunting hindi pagkakaunawaan lang ito. Ngunit hindi tumigil si Zhong Er. Tila galit, sumagot siya, makikipag-usap ako sayo mamaya. Samantala, lumapit si Zhong Xiao'er, ang nakatatandang kapatid ni Zhong Er. Mapayapa niyang iniabot ang isang bote ng gamot kay Mo Cheng, ang gamot na ito ay iniinom. Umaasa kami na mapapatawad mo kami sa nangyari. Matapos iyon, iniutos niya sa mga katulong, ihatid si Mo Cheng pabalik sa kanilang bahay upang magamot ang kanyang mga sugat. Habang papalayo si Mo Cheng, sinundan siya ng tingin ni Luo Chen. Sa kanyang isipan, napabulong siya, napabagsak ko siya gamit ang trick ko, ngunit kaunti lang ang sugat na tinamo niya. Talaga bang siya ang fiancé ni Sister Zhong Er? Nang tuluyang makaalis si Mo Cheng, humarap si Zhong Er kay Luo Chen. Hinawakan niya ang tenga nito, at galit na tanong, bagamat galit si Mo Cheng, kilala ko ang ugali niya. Sabihin mo sa akin, ikaw ba ang nagsimula ng gulo? Agad namang sumagot si Luo Chen, kamakailan, maraming nangyayari sa pamilya Zhong. Natakot ako na maaaring hindi siya angkop para sa iyo, kaya sinubukan ko siyang subukan. Nagulat si Zhong Xiao'er sa narinig, at sabay wika, kaya para ito sa amin. Bigla siyang napahinto, ngunit nagpatuloy din, ang bunsong anak ng pamilya mo ay kilala sa pagiging mahilig sa martial arts. Ngunit nasugatan mo siya, mali ito. Tumugon si Luo Chen, nakangiti, hindi, walang anuman. Ang totoo, puri pa nga ito mula sa iyo, Sister Xiao'er. Tahimik na tumingin si Zhong Xiao'er kay Zhong Er bago siya nagsalita muli. Marami sa mga elder ng pamilya ang gustong hatiin ang pamilya Zhong. Pinapanto ko sila upang makipag-usap sa kanila nitong mga nakaraang araw. Agad namang nagtanong si Zhong Er, bakit? Tinakot ba nila kayo? Mabigat ang sagot ni Zhong Xiao'er. Ngayong nasil ang Bat-ika, may malaki tayong utang sa Feather Clan. At ang iba't ibang malalaking pamilya ay naghahanap ng pagkakataon para makipaglaban. Ang mga elder na gustong protektahan ang sariling interes ay hindi naman mali. Napuno ng lungkot ang boses niya habang nagpatuloy. Kung ang Master Zhong, isang 8-star Soul Master, ay narito pa, sino ang magtatangkang galawin ang pamilya Zhong? Napayuko si Zhong Er, ngunit tinanong pa rin ang kapatid, ate, ano ang susunod nating gagawin? Diretsyong sagot ni Zhong Xiao'er, balak kong dalhin ka sa Imperial City at ipasok ka sa Martial Arts Academy. Doon ka magsasanay at piliting maabot ang 6-star Fighting Soul Master Realm sa lalong madaling panahon. Napatitig si Luo Chen, halatang humanga. Agad niyang tanong, si Sister Xiao'er ay estudyante rin ng Martial Arts Academy. At isang 5-star Soul Master. Ngumiti si Zhong Er at sumagot, si Sister ang pinakabatang instructor mula nang itinatag ang Martial Arts Academy. Ngayon, nasa rurok siya ng 5-star Fighting Spirit Realm. Nagpatuloy si Zhong Xiao'er, narinig ko ang tungkol sayo mula kay Zhong Er kahit nahuli ka sa test, kung gusto mo pa ring makapasok sa Martial Arts Academy, iminumungkahi ko na subukan mo ang Records Hall. Nagulat ang dalawa at halos sabay nilang tanong, ano ang Records Hall? Sinagot ito ni Zhong Xiao'er, oo, kung masisira mo ang isang record ng Academy, maaaring payagan kang makapasok. Napaisip si Zhong Er at nagtanong, ngunit ang mga record holders mula pa noong itinatag ang Academy ay mga elite ng Tianduo Empire. Gaano ba kadali ang magtaguyod ng bagong record? Bagamat tila imposible, tiwala ang sagot ni Luo Chen, kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman na hindi mo kaya? Bagamat tila imposible, tiwala ang sagot ni Luo Chen,
kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman na hindi mo kaya? Sa pavilion ng Sandata ng Espiritu, habang pinagmamasdan ni Luo Chen ang mga karatula na pabulong siya, Ate Zhongyi, ano ba ang ginagawa natin dito sa tindahan ng Espiritu? Sumagot si Zhong Xiar ng may casual na ngiti, narito ang iba't ibang uri ng sandata ng Espiritu, mga materyales para sa pagrafina, at mga kristal ng Espiritu. Kung plano mong pumasok sa isang paaralan ng martial arts, mahalaga ang magkaroon ng tamang espiritong sandata na babagay sa iyong katawan. Tumingin siya sa paligid at nagpatuloy, naghahanap din ako ng ilang espesyal na materyales dito. Malaya kang maglibot at tumingin-tingin. Kapag may nagustuhan ka, huwag kang mag-alala sa presyo, ako ang bahala. Pagkasabi nito, iniwan na ni Zhong Xiar si Luo Chen upang maghanap ng kanyang kailangan. Pagkatapos niyang umalis, napasimangot si Zhongyi habang tinitingnan ang mga sandata. Bakit puro pangit na espiritong sandata ang nandito? Tumingin siya kay Luo Chen at nagtanong, maliit na Luo Chen, anong klase ng espiritong sandata ang hinahanap mo? Habang abala sa pagsisiyasat, napabulala si Luo Chen, napakaraming espiritong sandata. Kung nasa Wuling County tayo, ang isa lang nito ay magdudulot ng madugong labanan. Sa di kalayuan, may nakita siyang isang sandata na kaakit-akit. Iniabot niya ang kamay upang hawakan ito, ngunit biglang may malakas na sigaw, bitawan mo ang sandata. Kukunin ko ang tagabasag ng dragon. Nagulat si Luo Chen at napalingon sa pinanggalingan ng boses. Isang magarang babae ang pumasok, ang kanyang aura ay naglalabas ng matinding kumpiyansa. Habang papalapit, sinubukan siyang pigilan ng tagapamahala ng tindahan, Miss, nauna sila sa sandata. Bakit hindi mo muna tingnan ang iba pang magagandang bagay? Ngunit walang balak magpaawat ang babae at biglang niya sinapak ang tagapamahala at sumigaw ng ito ang espada na gusto ko. Mariin niyang sinabi, na parang hindi alintana ang iba. Napuno ng inis si Luo Chen. Tinutok niya ang daliri sa babae at malakas na sinabi, Little girl, alam mo ba ang kahulugan ng nona, at nahuli? At bakit ka basta-basta nananakit ng iba? Sa halip na magalit, ngumiti lamang ang babae at nilapitan si Luo Chen. Sa isang mabilis na galaw, hinawakan niya ang mukha ng binata. Ang maliit na puting bata ay mukhang okay. Halika, sumama ka sa akin. May halong panunukso niyang sabi. Galit na galit si Luo Chen, agad niyang inalis ang kamay ng babae. Ano ba ang problema mo? Umalis ka nga, o baka bugbugin kita. Nagkatitigan ang dalawa, kapwa hindi nagpapatalo. Nakikita ang tensyon, agad na lumapit si Zhongyi. Hinawakan niya ang braso ni Luo Chen at bumulong, hayaan mo na. Isa lang namang mababang uri ng sandata ng espiritu. Hinailan niya ito palayo upang maiwasan ang mas malalang gulo. Nang makalayo na ang babae, hindi napigilan ni Luo Chen na tanungin si Zhongyi, Ate Zhongyi, bakit mo ako pinipigilan? Ngumiti si Zhongyi at may natatagong karunungan sa kanyang sagot, napansin mo ba ang dalawang pamakpok na dala ng babaeng iyon? Ang mga iyon ay espiritong sandata na malapit sa kalagitnaang uri. Nagulat si Luo Chen. Sandata ng espiritu ng kalagitnaang uri. Bulalas niya, hindi makapaniwala. At dagdag na sinabi ni Luo Chen, iniisip ko na ang baliw na babaeng iyon ay may 3 bituin lang sa kultivasyon. Bakit ka nag-aalala? Sumagot si Zhongyi ng may kaba, Little Luo Chen, nakikita mo ba ang magkapares na pukpok sa kanyang mga kamay? Napahinto si Luo Chen at tinitigan ang babae. Dagdag ni Zhongyi, kung hindi ako nagkakamali, mukhang ito ay malapit sa isang medium grade na spirit weapon. Nanlaki ang mata ni Luo Chen. Ano? Habang maingat na tinitingnan ni Zhongyi ang sandata, ipinaliwanag niya, ang mga spirit weapons ay karaniwang pinoproseso mula sa mga langit ng yaman. Kahit ang mabababang grado nito ay napakabihira. Hindi tulad ng karaniwang sandata na nangangailangan ng spirit power, ang mga spirit weapons ay may sariling spirit power na sumusuporta sa kakayahan ng gumagamit. Dugtong pa niya, ngunit, may tinatawag na spirit fit sa pagitan ng sandata at ng gumagamit. Kapag mas malaki ang pagtutugma, mas malakas ang epekto nito. Napakagatlabi si Luo Chen. Kaya ang baliw na babaeng iyon ay hindi madaling kalaban. Tumango si Zhongyi. Oo, at kung may ganitong mahalagang kayamanan sa murang edad,
malamang na hindi siya isang pangkaraniwang tao. Napabuntong hininga si Luo Chen at hinawakan ang kamay ni Zhong Er. Ate Zhong Er, nasa mahirap na kalagayan ang pamilya ng Zhong. Hindi tayo dapat gumawa ng kaaway. Lumipat na lang tayo ng tindahan. Ngunit bago sila makaalis, biglang may malakas na presensyang naramdaman si Luo Chen na papalapit. Nang tingnan nila, isang atake ang dumating, at mabilis silang umiwas. Tumama ang atake sa lupa at sumabog ng malakas, nagkalat ang alikabok sa paligid. Habang papalapit ang babae, naglalabas ito ng nakakatakot na aura. Sumigaw siya, "Hindi ba sinabi ko na? Ang puting bata na iyon ay sasama sa akin." Nagalit si Luo Chen at sinagot, "Baliw ka. Ang babaeng iyan ay sobrang walang rason. Ayaw namin ng gulo." Pero sa sobra galit hindi na napigilan ni Luo Chen ang kanyang sarili na sumugod. Nang malapit na si Luo Chen, biglang umatake ang babae. Gayunpaman, mabilis na nakaiwas si Luo Chen, at sa kanyang pagbaba, inapakan niya ang sandata ng babae. Napakunot ang noo ng babae sa inis, ngunit hindi pa doon nagtapos si Luo Chen. Agad niyang ginamit ang kanyang mahiwagang baging, na nagkulong sa sandata ng babae, dahilan upang hindi na ito magamit. Napaigtad ang babae at sumigaw, "Gusto mo akong ipahuli? Mangarap ka pa." Kasabay ng kanyang sigaw, biglang nagliyab ang kanyang katawan ng isang malakas na aura na dumurog sa mga baging na pumilipot sa kanyang sandata. Sa lakas ng kanyang aura, halos masira ang lupa sa paligid nila, at ilang saglit lamang ay tuluyang napigtal ang mga baging. Habang nagaganap ang laban, napasigaw si Zhong Er, "Hindi. Ang spirit weapon niya ay sobrang katugma sa kanya. Mahihirapan si Little Luo Chen." Biglang nagpakawala ng isang mabagsik na atake ang babae, ngunit mabilis itong naiwasan ni Luo Chen. Nang bumuwelta siya ng atake, napabuntong hininga siya at nasabi, "Ang baliw na babae ay talagang mahirap kalaban." Hindi pa doon nagtapos ang babae. Muling umatake ito ng galit at sumigaw, "Babasagin ko ang ulo mo." Nang matanto ni Luo Chen na hindi na siya makakaiwas, agad niyang pinalibutan ang kanyang mga kamay ng baging upang pansangga sa paparating na atake. Tumama ang mabangis na puwersa ng babae, at bagamat nagawa niyang pahinain ang epekto nito, napaatras pa rin siya at tumilapon ng ilang metro. "Luo Chen!" Sigaw ni Zhong Er habang tumitindi ang kaba sa kanyang dibdib. Nakita niya ang nangyari at agad na tinawag ang pangalan ng kaibigan. Ngunit biglang ngumisi ang babae at may halong pagkutsa niyang sinabi, "Hindi naman patay ang bata, hindi ba?" Sa galit, sumigaw si Zhong Er, "Little Luo Chen." Agad niyang sinugod ang babae, puno ng galit ang kanyang bawat hakbang. Ngunit sa sandaling makalapit siya, mabilis itong nakaiwas sa kanyang unang atake. Sa gitna ng tensyon, biglang sumulpot si Luo Chen sa likod ng babae at nagpakawala ng isang mabigat na hampas. Sa gulat ng babae, hindi niya agad naiwasan ang atake at ginamit ang kanyang kamay upang salagin ito, ngunit nasugatan pa rin siya. Napansin niya ang kakaibang pakiramdam sa kanyang sugat. Ang baging ni Luo Chen ay puno ng lason, at mabilis itong kumalat sa kanyang katawan. Habang pilit niyang inaalis ang epekto ng lason, tumayo si Luo Chen, nangingiti habang pinapagpag ang alikabok sa kanyang balikat. Tumawa siya ng malamig at sinabing, "Pinapayuhan kita na huwag kang kikilos. Ngayon lang, nalason ka ng aking fighting spirit." Napasigaw ang babae, "Nandadaya ka. Alam mo ba kung sino ang babae na ito?" Ngunit kalmado lang ang sagot ni Luo Chen, "Hindi ko alam kung sino ka, ngunit isa ka lang isa pang umaabuso dahil sa iyong pinagmulan at kultibasyon." Habang nagaganap ang tensyon, biglang lumapit si Zhong Er at sabay sabing, "Little Luo Chen, sandali. Mamamatay na ba siya? May magagawa ka ba para mailigtas siya?" Sumagot si Luo Chen ng kalmado ngunit seryoso, "Meron." Habang tinitingnan nila ang sugatang babae, napabuntong hininga si Zhong Er at nasabi, "Kahit brutal siya, kung dito siya mamamatay, maraming inosente ang magdurusa dahil dito." Walang pag-aatubili, lumapit si Luo Chen sa babae at biglang hinawakan ang nalalayo nitong kamay. Napasigaw ang babae, "Ano ang ginagawa mo?" Sinagot siya ni Luo Chen ng malamig, "Mag-behave ka. Ang lason na ito ay mawawala lang gamit ang aking spirit power. Kung kikilos ka pa, talagang mamamatay ka." Habang pinapawi ni Luo Chen ang lason mula sa babae,
sumambit siya, hindi dahil kung ano ka, pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo. At hindi dahil gusto mo, ay iyon na ang lahat. Napakunot nuo ang babae at galit na nagsabi, paano kang mang-aral sa akin? Pagkatapos alisin ang lason, sinabi ni Luo Chen, kung hindi ka makikinig, paghihirapan kita sa bawat pagkakataong makikita kita. Biglang naputol ang tensyon ng magsalita ang isang tagapamahala sa gilid, kayong dalawa ang liit lang ng negosyo ng tindahan, hindi madali. Lumapit si Luo Chen kay Zong-er at sinabing, Ate Zong-er, kung wala ka ng alalahanin, umalis na tayo. Ngunit biglang pinigilan sila ng babae, sabay sabing, sandali. Ano ang pangalan mo? Lumingon si Luo Chen at malamig na sumagot, ako si Luo Chen. Habang papaalis sila, napasambit ang babae sa kanyang isip ng put angina, tatandaan kita. Habang naglalakad sa labas, tinanong ni Zong-er si Luo Chen, Little Chen, sigurado ka bang okay ka lang? Sobrang delikado yun. Ngumiti si Luo Chen at sinabing, buti na lang, nagkaroon ako ng pagkakataong patatagin ang katawan ko bago ang laban. Napabuntong hininga si Zong-er, okay lang. Ngunit biglang sumeryoso si Luo Chen at nagsabi, ngunit nanalo ako dahil sa tsamba. Napapahamak ako sa tuwing nangyayari ito. Kailangan ko ng palakasin ang aking lakas. At kung mayroon din akong spirit weapon na magagamit ko. Bigla silang may narinig na nagsabi, ano yan? Ang laki ng raw yellow essence. Magkano kaya ang halaga nito? 30,000 gold coins. Sobra namang mahal. Napatingin sila sa unahan, kung saan nagtipon-tipon ang mga tao. Agad silang lumapit. Nang makita ni Zong-er ang sinasabi ng mga tao, napasambit siya, wow, ang laki ng raw stone. Nagsalita ang isang tao sa grupo, ang laki ng yellow essence stone. Naitanong ni Luo Chen kay Zong-er, ano ang gamit ng yellow essence stone? Sumagot si Zong-er, ang yellow essence stone ay maraming gamit, pang-refine ng spirit weapons, panggamit sa mga forma, at gamot. Ngunit ito ang unang beses na nakakakita ako ng ganito kalaki. Napaisip si Luo Chen at nagwika, refine ng spirit weapons. Biglang lumapit ang isang lalaki mula sa karamihan at nagsabi, Boss, may 30,000 gold coins ako para sa bato na ito. Pwede bang buksan ko? Pagkakita ni Luo Chen sa lalaki, napaisip siya at sumambat, paano siya narito?